5:00 pa lamang ng umaga, ay gising na si Jake. Tahimik pa ang paligid nang bumangon siya mula sa manipis na banig na nagsisilbing higaan niya. Sa isang sulok ng maliit nilang inuupahang bahay, maingat niyang inayos ang mga sampagitang ibebenta niya sa araw na yon. Hindi marami ang kanyang paninda. Ilang tali lamang na maingat niyang inilagay sa isang maliit na lalagyan. "Nay, alis na po ako." Mahina niyang paalam. "Mag-iingat ka anak ha. Huwag mong pabayaan ang sarili mo," sagot ng kanyang ina. Tumango siya at lumabas. Sa murang edad, sanay na si Jake sa hirap. Alam niyang kapag hindi siya nakapagtinda, maaaring kulangin ang panggastos nila sa araw-araw. Kaya kahit mainit, maulan, o pagod, pumupunta siya sa lugar na maraming taong dumaraan. Sa tapat ng simbahan, ang madalas niyang pwesto. "Bili na po kayo ng sampagita." Paulit-ulit niyang sinasabi yon habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Hindi kalayuan sa kanyang pwesto ay may isang matandang lalaki na halos araw-araw niyang nakikita. Ang pangalan nito ay Mang George. Nakapwesto ito sa gilid ng bangketa. Tahimik na naghihintay ng kaunting tulong mula sa mga dumaraan. Luma na ang damit, mabagal ang kilos, at tila hirap na hirap sa paglalakad. Napansin ni Jake na sa tuwing tatawid si Mang George, ay matagal itong nakatayo sa gilid ng kalsada. Isang araw, nakita niyang ilang beses itong matras dahil mabilis ang mga sasakyan. Agad na lumapit si Jake. "Manong, tulungan ko na po kayong tumawid." Tumingin sa kanya ang matanda. "Salamat, iho." Maingat na hinawakan ni Jake ang braso ni Mang George hanggang sa makarating sila sa kabilang kalsada. Akala ni Jake, isang beses lang iyon. Pero kinabukasan, ganoon na naman. At sa sumunod na araw, ay ganoon pa rin. Napansin niyon ni Simon, isang batang kakilala ni Jake. "Jake, bakit lagi siyang tinutulungan? Hindi ka ba nagmamadaling magtinda?" Sandaling tumingin si Jake kay Mang George. "Sa totoo lang ay nagmamadali naman talaga ako, Simon. Pero mas mukhang kailangan ng tulong ni Manong. Hindi naman siguro mawawala ang mga bumibili ng sampagita." Napailing si Simon. Hindi alam ni Jake na ang simpleng pagtulong niyang iyon ang siya palang magiging simula ng isang pangyayaring magbabago sa buhay nilang lahat. At isang umaga, dumating siya sa kanilang lugar at napansin niyang wala si Mang George sa dati nitong kinauupuan. Sa unang pagkakataon, kinabahan si Jake. Kinabukasan, maagang dumating si Jake sa kanyang pwesto. Ngunit sa halip na agad na maghanap ng mga bibili ng sampagita, una niyang hinanap si Mang George. Tumingin siya sa bangketa. Wala roon ang matanda. Sa tapat ng tindahan, ay wala rin doon. "Baka nasa kabilang kalsada lang," bulong niya sa sarili. Nang ilang oras na ang lumipas at hindi pa rin niya nakikita ang matanda, hindi na napigilan ni Jake ang kanyang sarili. "Simon, nakita mo ba si Mang George?" Umiling si Simon. "Hindi, baka naman umuwi na." "May inuwian ba siya?" Napaisip si Simon. Hindi niya alam. At doon napagtanto ni Jake na ilang araw na niyang tinutulungan si Mang George, pero halos wala siyang alam patungkol dito. Kinahapunan, habang naglalakad siya pauwi, nakita niya ang matanda sa likod ng isang maliit na palengke. Nakaupo ito sa tabi ng pader at halatang nanghihina. "Manong George?" Nagulat si Mang George nang makita siya. "Oh, ikaw pala, Jake. Bakit nandito ka?" "Hinahanap ko po kasi kayo. Nag-alala po ako sa inyo." Napangiti ang matanda. "May nag-aalala pa pala sa akin." Umupo si Jake sa tabi niya at inilabas ang tinapay na binili niya gamit ang maliit niyang kinita. "Kain po muna tayo, Mang George." "Nako, huwag na iho. Sa'yo na lang yan."
May pagkain pa po ako sa bahay. Hindi na nakipagtalo pa ang matanda. Habang kumakain si Mang George, tahimik siyang pinagmasdan ni Jake. Manong, bakit po kayo naging ganito? Sandaling natigilan si Mang George. Sa totoo lang, hindi naman ako ganito dati. Ikinuwento niya na minsan ay meron siyang maliit na hanap buhay at sariling tahanan. Ngunit dumating ang mga problemang hindi niya kayang kontrolin. Unti-unting nawala ang kanyang trabaho, nawala ang kanyang naipon, at kalaunan, pati ang mga taong inaasahan niyang sasama sa kanya ay nawala rin. Hindi na nagtanong pa si Jake. Maya-maya ay may isang babaeng lumapit. Si Aling Lydia, isang regular na bumibili ng sampagita. Napansin niyang kasama ni Jake ang matanda. Siya ba ang lagi mong tinutulungan? Tumango si Jake. Hindi ko po siya gaanong kakilala pero kapag kaya ko pong tumulong, tumutulong po ako sa kanya. Napangiti si Aling Lydia. At sa unang pagkakataon, may ibang taong nakapansin sa kabutihang matagal ng ginagawa ni Jake nang walang hinihinging kapalit. Lumipas ang mga araw at naging bahagi na ng routine ni Jake ang pagtulong kay Mang George. Naaawa kasi siya rito. Kaya naman tuwing umaga, magtitinda muna siya ng sampagita. Kapag nakita niyang nasa kabilang bahagi ng kalsada ang matanda, lalapitan niya ito at aalalayan sa pagtawid kapag kinakailangan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas nararamdaman ni Jake ang bigat ng kanyang sariling buhay. May mga araw na halos hindi niya maubos ang sampagita. Kapag umuulan, kakaunti ang tumaraan. Kapag wala siyang kita, kailangan niyang umuwi ng walang dalang sapat na pera. Isang hapon, habang inaayos niya ang natitirang sampagita, lumapit si Simon. Jake, hindi mo ba napapansin? Ikaw na nga itong kapos, ikaw pa rin ang laging nagbibigay. Tahimik lang si Jake. Hindi naman masama ang tumulong eh, dagdag pa ni Simon. Pero papaano naman ikaw? Hindi kaagad nakasagot si Jake. Sa totoo lang, yun din ang tanong na matagal nang umiikot sa isip niya. Kinagabihan, habang pauwi, nakita niyang nakaupo si Mang George sa bangketa. Oh Jake, ikaw pala. Kamusta ka? Tawag ng matanda. Lumapit siya. Pagod ka na ba? Opo. Bakit nandito ka pa? Ngumiti si Jake. Kailangan ko lang po kayong tulungang tumawid, Mang George. Napangiti si Mang George. Habang naglalakad sila, biglang nagsalita ang matanda. Alam mo, iho, hindi ko nakakalimutan ang mga ginagawa mo para sa akin. Wala po yun, Mang George. Para sa iyo wala yun. Pero para sa isang taong madalas hindi napapansin, malaking bagay iyon. Napatingin si Jake sa matanda. Hindi ko po kayo tinutulungan para may kapalit po. Alam ko, iho. Huminto si Mang George sandali bago nagpatuloy. Pero lagi mong tandaan, Jake, hindi lahat ng utang ay kailangan bayaran ng pera. Hindi na nagtanong pa si Jake sa sinabi ng matanda. Kinabukasan, dumating si Aling Lydia sa kanilang pwesto. Pumili siya ng ilang tali ng sampagita at napansin niyang mas tahimik kesa dati si Jake. May problema ba, iho? Umiling ang bata. Wala po. Iniisip ko lang po kung tama pa ba ang ginagawa ko. Tumutulong ka kay Mang George, hindi ba? Tumango siya. Jake, sabi ni Aling Lydia, minsan hindi natin nakikita kung saan naantong ang kabutihan natin. Hindi alam ni Aling Lydia na ilang araw lamang ang lilipas, si Jake naman ang mangangailangan ng tulong. At sa pagkakataong iyon, malalaman niya kung sino talaga ang taong hindi siya iiwan. Ilang araw matapos ang pag-uusap ni Jake at Aling Lydia, dumating ang araw na hindi niya inaasahan. Maaga siyang pumunta sa kanilang pwesto. Ngunit pagdating niya roon, ay wala na ang kahon na pinaglalagyan niya ng sampagita. Hinanap niya ito sa paligid. Baka naman may nakapulot lang, sabi ni Simon na kakarating lang. Napayuko si Jake.
Naroon ang kanyang paninda, ngunit wala ang lalagyan at ilang kagamitan na ginagamit niya sa pagtitinda. "Paano na ako nito?" mahinang sabi niya. Yun ang tanging paraan niya para kumita. Kapag hindi siya nakapagtinda, wala siyang maiuwi at wala siyang maibibigay sa kanyang inang may sakit. Mawawalan sila ng pangkain. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Samantala, nakita siya ni Aling Lydia mula sa kabilang bahagi ng kalsada. Lumapit siya at agad napansin ang lungkot sa mukha ng bata. "Anong nangyari sa iyo, iho?" Ikinuwento ni Jake ang lahat. "O sige, babalik ako mamaya ha," sabi ni Aling Lydia. "May susubukan akong paraan." Umiling si Jake. "Wag na po, baka makaabala lang po ako." Ngunit hindi na siya pinakinggan pa ni Aling Lydia. Nang hapon ding iyon, bumalik si Aling Lydia dala ang isang simpleng lalagyan at ilang gamit na maaaring gamitin ni Jake sa kanyang pagtitinda. Hindi man iyon bago o mamahalin, pero sapat na iyon upang makapagsimula siyang muli. "Salamat po," sabi ni Jake. "Hindi ako ang dapat mong pasalamatan, iho," sagot ni Aling Lydia. Naguguluhan si Jake. "May ibang taong gustong tumulong sa'yo." Paglingon niya, nakita niya si Mang George. Mabagal itong lumapit. "Mang George?" Ngumiti ang matanda. "Narinig ko ang nangyari sa'yo. Pero paano po kayo? May mga taong tumulong rin sa akin itong mga nakaraang araw. May kaunti akong naitabi." Napailing si Jake. "Hindi ko po matatanggap." Hinawakan ni Mang George ang balikat niya. "Naaalala mo ba ang sinabi ko? Hindi lahat ng utang ay binabayaran ng pera." Tahimik si Jake. Doon niya naunawaan ng isang bagay. Ang kabutihang ginagawa niya araw-araw ay hindi pala nawawala. Hindi man ito kaagad bumabalik sa kanya, may mga taong nakakapansin naman. Lumapit si Simon at tumulong mag-ayos ng mga sampagita. "Simula ngayon," sabi niya, "tutulong na rin ako." Napangiti si Jake. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, nakaramdam siya ng pag-asa. Hindi pa man maayos ang lahat, alam niyang hindi niya na kailangang harapin ang problema ng mag-isa. At higit sa lahat, natutunan niyang minsan, ang kabutihang ibinibigay natin ay nagiging tulay para makatawid rin tayo sa sarili nating mga pagsubok. Mula nang matulungan si Jake ni Lydia, Simon at Mang George, unti-unti niyang naibalik ang kanyang pagtitinda. Hindi biglaan ang pagbabago. May mga araw pa rin kakaunti ang kanyang kinikita. May mga pagkakataong umuulan at halos walang bumibili. Pero hindi na siya nag-iisa. Si Simon ay madalas nang tumutulong magbuhat ng kanyang mga paninda. Si Lydia naman ay patuloy na bumibili ng sampagita sa kanya at ipinakikilala si Jake sa ilang kakilala niyang maaaring maging suki. Samantala, araw-araw pa rin niyang nakikita si Mang George. Isang umaga, gaya ng dati, nakita niya itong nakatayo sa kabilang bahagi ng kalsada. "Mang George, tara po. Tulungan ko po kayo." Ngumiti ang matanda. Habang tinatawid siya ni Jake, biglang nagsalita si Mang George. "Iho, alam mo ba kung bakit hindi ko makakalimutan ang ginagawa mo?" "Bakit po?" "Dahil noong panahong pakiramdam ko ay wala nang nakakakita sa akin. Ikaw ang batang unang lumapit." Napayuko si Jake. "Hindi ko naman po alam na ganoon po pala ang nararamdaman ninyo." "Hindi mo kailangang malaman, iho," sagot ng matanda. "Ang mahalaga, tumulong ka at maraming salamat sa iyo ha." Pagdating nila sa kabilang bahagi, may inilabas si Mang George na isang lumang maliit na supot. Ito ang gusto kong ibigay sa iyo." Nagulat si Jake. "Bakit po?" "Hindi ito malaking bagay pero sana tanggapin mo ha." Sa loob ay may lumang litrato at isang maliit na kwintas na tila matagal nang iningatan ng matanda. "Bakit niyo po ibinibigay sa akin to?" "Dahil gusto kong maalala mo na hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa pera o sa kung ano ang meron siya."
Tahimik na nakinig si Jake. Maya-maya, dumating sina Simon at Aling Lydia. Nakita nilang nakangiti si Mang George habang nakatingin kay Jake. Lumipas ang ilang buwan, mas naging maayos ang pagtitinda ni Jake. Mas dumami ito at mas nagkaroon siya ng mas maraming puhunan. Hindi man siya yumaman, pero mas natutulungan na niya ang kanyang ina sa mga gamot nito at sa mga pangangailangan nila sa kanilang bahay. Makalipas ang ilang taon, marami nang nagbago sa buhay ni Jake. Hindi siya naging mayaman, hindi rin nawala ang lahat ng problema niya. Pero natuto siyang mangarap ng mas malaki at magsikap para sa kanyang kinabukasan. Ang dating batang naglalakad sa kalsada habang may dalang maliit na lalagyan ng sampagita ay nagkaroon na ng mas maayos na hanap buhay. Sa bawat kinikita niya, hindi niya nakakalimutang magtabi para sa kanyang kinabukasan. Si Simon naman ay nagbago na rin. Dati, lagi niyang tinatanong kung bakit kailangang tumulong ni Jake sa isang estranghero. Ngayon, siya na mismo ang unang lumalapit kapag may nangangailangan. Baka kailangan lang nila ng kaunting tulong, madalas niyang sabihin. Si Aling Lydia ay nanatiling isa sa mga taong naging bahagi ng pagbabago ng buhay ni Jake. Hindi niya kailanman nakalimutan ang batang tindero na minsang nakilala niya sa tabi ng simbahan. At si Mang George, hindi na siya bastang nakikita sa dating bangketa. Nagkaroon siya ng lugar na mas ligtas at mas maayos na matitirhan sa tulong ng ilang taong naging saksi sa kanyang buhay. Hindi man bumalik ang lahat ng nawala sa kanya, pero meron ng mga taong hindi siya tinitingnan bilang isang estranghero o isang pulubi. Isang umaga, bumalik si Jake sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. May dala siyang mga sampagita. Sa kabilang bahagi ng kalsada, nakita niya si Mang George. Ngumiti sa kanya ang matanda. "O Jake, kamusta ka na? Masaya akong nakita ka." Lumapit siya. "Manong, tara po, tatuwid po tayo." Magkasabay silang naglakad at habang hawak ni Jake ang braso ng matanda, napangiti siya. Naalala niya ang batang siya noon. Isang batang walang gaanong pera, walang maraming may bibigay, pero may dalawang kamay na handang tumulong. Doon niya naunawaan na hindi pala kailangang malaki ang kaya mong gawin para mabago ang buhay ng isang tao. Minsan, sapat na ang isang maliit na kabutihan, isang kamay na umaalalay, at isang pusong marunong makiramdam. At tulad ng sampagita kahit maliit, ay may mabahong alaala. Ang kabutihan ni Jake ay nanatili sa puso ng mga taong kanyang natulungan, dahil ang kabutihang bukal sa puso ay hindi kailanman nasasayang. Hanggang sa lumipas pa ang mga taon, at ang dating batang nagtitinda ng sampagita sa tapat ng simbahan ay tuluyan nang nabago ang buhay. Dahil sa kanyang sipag at tiyaga, nagpatuloy si Jake sa pagtatrabaho habang nag-aaral. Hindi niya hinayaang maging hadlang ang kahirapan sa kanyang mga pangarap. Unti-unti, lumaki ang kanyang maliit na negosyo. Mula sa ilang tali ng sampagita, nakapagbenta na siya ng mga iba't ibang bulaklak at kalaunan ay nakapagpatayo ng sarili niyang maliit na flower shop. Hindi nagtagal, dumami ang kanyang mga customer. Dahil sa kanyang sipag, magandang pakikitungo at pagiging tapat, naging matagumpay ang kanyang negosyo. Nakapagbukas siya ng ilan pang sangay at nakapagbibigay ng trabaho sa mga taong katulad niyang minsan ay nangarap lamang na magkaroon ng magandang kinabukasan. Ngunit kahit yumaman na si Jake, hindi niya nakalimutan kung saan siya nagsimula. Isang araw, bumalik siya sa lugar kung saan dati siyang nagtitinda ng sampagita. May dala siyang maraming pagkain, damit at tulong para sa mga taong nangangailangan. Nakita niya roon si Mang George. "Mang George," masayang bati ni Jake. Napangiti ang matanda. "Oh Jake, ikaw pala. Kamusta ka na?" Napangiti si Jake. "Mabuti naman po, Mang George." "Salamat sa iyo, iho ha, sa pagtulong mo palagi sa akin noon." "Salamat din po sa inyo, Mang George. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko rin naman po matututunan na kahit maliit ang kaya kong gawin,
ay may halaga pa rin po pala ito. Hindi lamang negosyo ang itinayo ni Jake. Nagtayo rin siya ng isang maliit na programa para sa mga batang kapos sa buhay. Nagbibigay siya ng pagkain, school supplies at pagkakataong makapag-aral ang mga ito. Minsan, may isang batang lumapit sa kanya. Kuya Jake, gusto ko rin pong maging successful parang araw. Ngumiti siya at mahinang sumagot. Mag-aral kang mabuti ha, magsikap ka, at higit sa lahat, huwag mong kalimutang tumulong sa iba kapag may pagkakataon ka. Sa araw na yon, naunawaan ni Jake na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera. Mas mahalaga ang bilang ng mga buhay na natutulungan mong magbago. At ang batang minsang may dalang ilang tali ng sampagita ay naging isang taong may dalang mas malaking bagay. Ito ay ang pag-asa sa buhay ng ibang tao. Sino nga bang mag-aakala na ang dating sampagita vendor ngayon ay nakakatulong sa mga taong nangangailangan at naging inspirasyon ng marami. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman, kung hindi sa kabutihang naibabahagi natin sa iba. Tulad ni Jake, magsikap tayong maabot ang ating mga pangarap. Ngunit huwag nating kalimutan ang mga taong nangangailangan ng tulong kapag meron naman tayong magagawa. Palaging tandaan na kapag ang tagumpay ay sinamahan ng kabutihan at malasakit, mas nagiging makabuluhan ang ating mga buhay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga-saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.